Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, ay saglit lang po. May nalaglag. Saglit lang. Ayan. Nayupi. So, yung first message ninyo is 10 of Wands. Ayan. So, see, 10 of Wands, this is burden. No? This is burden. So, po pwedeng nahirapan, nabigatan na kayo sa inyong sitwasyon. Dito for the longest time, siguro tiniis mo yan. No? Pero ngayon, yung parang hindi mo na kayang tiisin pa ng mas matagal. No? Parang ganon. Parang i-give up mo na tong sitwasyon na to. Kasi maaring hirap na hirap ka na. You know, for whatever reason, hirap ka na. And with the Three of Swords energy, feeling ko related yan dito sa Three of Swords. Sa Three of Swords, this is heartache and heartbreak na nangyari sa inyo. But this happened in the past, tapos na to, nakaraan na to. Pero kahit hanggang ngayon, patuloy ka pa rin na nasasaktan. Maaaring paminsan-minsan, naaalala mo pa rin ito, kaya tulad ngayon, parang naiiyak ka siguro. Siguro ngayon, nagiging emotional ka na naman kasi po pwedeng na-remind ka ng kung ano man ang nangyari dito sa'yo in the past, maaaring na-remind ka na naman. Kaya ayun, parang siguro naiiyak ka na naman. Parang ganon, sasaktan ka na naman. And siguro, excuse me po, isa sa mga dahilan din nitong bigat na to is this. Kasi pwedeng sa relationship yan, di ba? Pwedeng nagkaroon kayo ng problema sa karelasyon mo, sa asawa mo, boyfriend or girlfriend mo. Pwede rin na sa kaibigan yan. Pwede rin nakapamilya, yung nakapanakit ng iyong damdamin. So, regardless kung sino man, kung ganun man ang inyong sitwasyon, ngayon parang ayaw mo na to. Ayaw mo na mas matagal ka pang magtiis, ayaw mo na lalo ka pang masaktan. Kaya bago pa man mangyari yan, parang gusto mo nang tanggalin ito. Pwedeng pati yung tao mismo na nakapanakit ng iyong damdamin, pwedeng puputulin mo na din ang connection mo with that person. No? Or pwede na ang iba sa inyo rito, baka it's the other way around. Pwedeng dahil ayaw mo na ng may kaaway, ayaw mo na ng nasasaktan ka, ayaw mo na ng um, umiiyak ka, ayaw mo na ng mabigat ka, pipiliin mo ng magpatawad. 'Di ba? At ibababa mo na yung bigat na nararamdaman mo, yung mga resentments, yun yung mga sama ng loob, mga emotional baggages, yung gano'n. Gusto mo nang tanggalin yon, gusto mo nang ibaba yon, ano, alisin sa puso mo. Kaya po pwedeng gano'n ang sitwasyon ng iba. Yung anuhin mo na, pwedeng makikipagbati ka na, 'di ba? Pwedeng may reconciliation diyan, or yun nga for the other scenario naman, pwedeng totally tatanggalin mo na yung taong 'yan sa buhay mo. Kaya ibababa mo na 'to. So whatever it is na nagpapahirap sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo, in general, tatanggalin mo na siya. And handa ka ng magbagong buhay with the death energy. Handa ka ng magsimula ng bagong chapter sa buhay mo. So, pwedeng magsisimula ka ng bagong chapter in your life without that person, or pwedeng magsisimula ka ng bagong buhay kasama yung taong yan pa rin, at yun, magsisimula kayo. You're going to start over. Kumbaga, na siguro, mas ano na kayo ngayon, mas sensitive na kayo sa nararamdaman ng bawat isa, mas sisimulan nyo ng mas maging maintindihin at maging maingat sa mga gagawin, no, na makasikapin nyo na dito na hindi na kayo makapanakit ng damdamin ng iba, no, Scorpio. So, pwedeng ganon. Pwede rin naman na totally hindi ganon ang sitwasyon, hindi related sa may masamaan loob, ganyan. This could be something else, no? Si death energy. Pwedeng bagong ano yan, bagong sitwasyon sa inyong outside world. Pwedeng merong mga changes sa leadership siguro sa ano ninyo, trabaho. Pwede rin na magre-resign ka na sa trabaho mo at kasi meron kang bagong
trabaho, meron kang bagong papasukan, bagong employer, bagong career, 'di ba? Or pupuwedeng shift ng career ano 'to, pupuwedeng ikaw ay magnenegosyo na, 'di ba? From working, being an employee, baka ngayon magnenegosyo ka na, 'di ba? Ikaw na yung magiging sarili mong boss. So, possible din 'yan. So, maraming salamat 'no, for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads, malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have sacrifice. Ayan. So, feeling ko dito, Scorpio, you have done a lot of sacrifices in your life na, no? In the past, ang dami mo nang sinakripisyo para sa kanila, sa ibang tao. Kasi feeling ko dito, mas pina-prioritize mo yung kabutihan or pangangailangan ng ibang tao, ng mga mahal mo sa buhay, kaysa yung sarili mo. Mas iniisip mo kung ano ang makakapagpasaya muna sa ibang tao kaysa yung ikaw, no? Parang ganon. Kaya you have done a lot of sacrifices in the past, at siguro ngayon feeling ko parang sasabihin mo sa sarili mo na sa akin naman muna 'to. Parang ibabalato mo din muna yung kung ano man ang opportunity na meron kayo ngayon. Parang sasabihin mo siguro sa sarili mo na akin na lang muna 'to. Ako naman ngayon, 'di ba? Yung sarili mo naman na gusto mong pasayahin sa ngayon, yung parang gano'n ba? So yun na, next card is conflict and defeat. Pupuwede na meron ditong kayong pakikipag-away na ginawa, 'no? Maaring nag-away, maaring pupuwedeng ito 'yun, ano, si Three of Swords. Pupuwedeng ganito ang nangyari sa iyo, nasaktan kayo ng kung sino man, maaaring ginawan kayo ng hindi maganda talaga, or napagsalitaan kayo ng hindi maganda, napagsalitaan kayo na talagang tagus-buto yung nasabi sa'yo, kaya parang napanghinaan ka ng loob. But, yung defeat na 'to, it doesn't necessarily mean ano, na natalo ka niya. Kaya ka umalis, kaya mo tinalikuran ng taong ito, nakapanakit ng inyong damdamin. Hindi ibig sabihin na natalo ka dito. But feeling ko dito, ikaw talaga yung mabait eh. Ikaw yung mas malawak ang pag-uunawa. Kaya kung ano man ang hindi ninyo na pagkakaintindihan dito, tinalikuran mo na lang siya. You walked away from that person para hindi na mag-escalate pa yung away or kung ano man itong hindi ninyo na pagkakaintindihan. Ayaw mo ayaw mo yung may sigawan, may confrontation, may madrama, kaya siguro napagsabihan ka dito ng hindi maganda, hindi mo nagustuhan, kaya rather than makipag-away ka, rather than makipagsagutan ka, parang ginusto mo na lang na talikuran, no, para hindi na lumala kung ano man ang hindi ninyo na pagkakaintindihan. So, yun ang napipick up ko dyan. So, ikaw pa rin dito yung may malaki ang puso, malaki yung malawak ang pag-iintindi, ganyan. So, we have sacral chakra. This is yung energy center that governs sensuality, intimacy, ganyan, creativity, yung ganon. Baka ang iba sa inyo, ito yung kulang din, for some of you na merong existing relationship, baka yun ang kulang, wala na kayong panahon for intimacy, or maaaring hindi kayo nagkakaroon ng quality time together, kaya pwede na maging dahilan yan ang hindi ninyo pagkakaintindihan. Kaya this could be a wake-up call para sa'yo na siguro be creative, no? Be creative. Kung dati naman siguro nagagawa mo din naman yan, diba? Na may oras ka para maging masaya, maging passionate, maging exciting, 'di ba? Yung time together ninyo, then gawin mo ulit. Kasi baka yun ang missing piece, 'di ba? Para sa mas magandang samahan ninyo. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.